Aksidente ngang naitulak ni George itong si Tita Marcy niya, kung kaya't galit na galit itong si Sam. Sinabi nito na kung may galit siya sa kanya ay huwag na umano niyang idamay ang kanyang pamilya dahil hindi niya ito matatanggap. Hanggang sa sinabi nga nitong si George na kaya nangyari yon dahil masyadong pakailamero ang kanyang ina at hindi niya kasalanan umano kung tatanga-tanga ang kanyang ina kaya't nahulog siya. Nainis si Sam kaya naman nasampal niya ito at dito na tuluyan nang nagsabunutan ang dalawang magkakaibigan dati. Tapos ng pangyayaring yun, magkausap nga itong si Francis at itong si Sam. Dito nasabi ni Francis sa kanyang kapatid na nagbago na talaga itong si George dahil maging ang kanyang ina ay kaya nang saktan itong si George. Bagay na hindi kayang tanggapin nitong si Sam dahil sinabi nito na saktan na niya o mano siya subalit hindi siya makakapayag na kantihin niya maging ang kanyang pamilya dahil hindi niya ito hahayaan. Naalala ba daw nitong si Francis nung minsan ngayon nasaktan siya ng kanyang propesor at ipinagtunggol nga niya at muntikan na nga mapatay ni Sam itong professor nga nitong si Francis dahil sinaktan siya. At hindi pala kung magalit itong si Sam. Meron siyang isang anger issue na dinadala-dala niya. At hindi siya makakapayag na palalagpasin na lamang ang ginawa nga nitong si George sa kanyang inang si Mercy. Kung kaya tinawagan nga niya itong si Basil. Sinabi niya na meron na siyang isang dahilan kung bakit kailangang mawala nga ng tuluyan itong si George. Hindi pwede na sa kanilang dalawa ay si George ang mananatili at siya ang mawala. Balisang-balisa naman itong si George matapos kasi niyang matuklasan ang isang babala na hindi niya alam kung saan ito galing. Natakot siya at nagsimula nga siyang mag-imbestiga at pinapakiramdaman niya ang kanyang asawa. Susubukan nga niya sanang kunin ang cellphone at nang malaman kung ano talaga ang tinatago ng kanyang asawa at totoo ba ang sulat na pinadala sa kanya at bakit nais siyang mawala nito. Na-stress ng husto itong si George. Buong akala niya ay mas maganda ang kanyang kinalalagyan. Lalong-lalo na nakita niya na hindi na nga naging masaya itong si Sam tapos pamatay nga itong si Paco. Ngunit hindi niya sukat akalain na mas worse pa pala ang kanyang pinagdaraanan dahil mismo ang asawa niya ay gusto siyang mawala. Sa kabilang banda, habang ang itong si Sam ay nakaupo at malalim na malalim ang iniisip. Dito nga ilalapitan siya nitong si Rebecca. At dito isasalaysay na parehas umuna sila ng pinagdaraanan. Ang kaibahan nga lang ay hindi siya nabigyan ng chance na ikasal nga sa kanyang minamahal kaya hindi siya matatawag na widow. Naghihingi siya ng sorry. Ngunit itong si Rebecca ay sinubukang hawakan ng kanyang mga kamay at mga palad. At dito'y nakita niya na ito ngang si Sam ay merong maitim na tinatago. Meron siyang dark secret. Nagulantang itong si Sam matapos sabihin ni Rebecca ang katotohanan. Yun ang lihim na kanyang matagal nang tinatago-tago. Kaya naman agad niyang itinago ang kanyang mga palad. Nagsisisigaw na ngayon itong si Rebecca. Maya-maya pa nga ay dumating na ang nagbabantay sa kanya upang painumin na siya ng gamot.